Iyo okay rin na? Naaninag ko ang nag-aalala at seryosong mukha ni Dashel. Hinahabol ko pa ang hininga ko. Masakit lumunok at pinagpapawisan ako ng malamig. Si Wade at si Zoe, alam kong magkakilala sila pero hindi ko alam na sila na. Gumagawa pa talaga ng milagro. Tinitingala ko si Zoe dahil maganda siya, mahinhin at mabait. Nalason ang pananaw ko sa kanya dahil sa nakita ko kanina. I'm okay kuya, sabi ko. Kumunot ang noo niya. You don't look okay. Sumulyap ako sa kanya at tumingin sa labas. Di, tumakbo kasi ako papunta dito sa pagmamadali kaya ayan, napagod at hingal. Ngumisi ako. Tumango siya at pinaandar ang sasakyan. Palaging wala sina mami at daddy sa bahay. Minsan, wala din si Kuya Dashel dahil nakatira na siya sa isang kondo. Tanging si Noah at Rosin lang ang parati kong kasama maliban sa mga katulong. Busy kasi talaga si mami at daddy sa negosyo namin. Sumakit ang ulo ko sa kakaisip sa nangyari kanina. Hindi matanggal sa isipan ko yung nakaawang na labi ni Wade. Yung kamay niyang nakahawak sa legs ni Zoe. Yung paghila ni Zoe palapit sa kanya. Yung tipong sabik na sabik talaga sila sa isa't isa. What if? Tinabunan ko ang ulo ko ng unan hanggang sa makatulog na ako. Mabuti na lang at Sabado kinaumagahan. Hindi ko na kailangang pumasok sa school at maging guilty sa lahat ng nakita ko sa CR. Seriously, sa CR pa talaga? Natuloy naman kaya? Bakit ko ba yun iniisip? Tinali ko ang buhok ko bago bumaba ng humihikap. Dapat ko bang sabihin yun kay Corinne o sa akin na lang? Nangangati akong magchika sa kanya, kaya lang tingin ko mali kung ikakalat ko ang bagay na ito. Alam ko pa naman ang tabas ng dila nun. Walang preno. Kaso, pakiramdam ko kasi sasabog na ako sa kabaliwan kung di ko yun maikwento kahit kanino. Pumunta agad ako ng kitchen para tignan kung anong makakain ko. Kumuha ako ng malamig na tubig para inumin bago kumain. Inaantok pa ako. Blurry pa ang paningin ko. Habang umiinom ako ng tubig, may nakita akong tao sa gilid ng mga mata ko. Nilingon ko yung tao at muntik na akong malunod sa tubig na iniinom ko. Pinunasan ko agad ang mukha ko. Basang-basa ang damit ko sa tubig dahil sa bigla. Si Wade nandito sa bahay. Umiling siya at kumuha ng baso sa kitchen namin. Lumapit siya sa dispenser at uminom ng warm water. Napatunga nga ako sa sobrang bigla. Bakit ka nandito? Tanong ko. Bakit kaya ako pa yung mukhang nagpapanik? Samantalang siya naman itong nahuli ko. Dapat siya yung nagpapanik at nahihiya ngayon, di ba? Umiinom ng tubig. Tinignan niya ako habang umiinom ng tubig galing sa baso. Piloso po. Kung gaano siya kagwapo, ganun din siya kasuplado. Nagkasalubong ang kilay ko. May practice ba kayo ni Noah? Tanong ko. Ano pa bang dahilan ko para magpunta sa bahay mo? Wala na naman, di ba? Nilapag niya ang baso sa harapan ko. He's getting under my skin. Lalo na pag naiisip ko na mabait siyang tao at masungit siya sa akin. What is his freaking problem? Hindi naman ako taklisang tao na posibleng basta-basta na lang magkaroon ng atraso kahit kanino. Umiling na lang ako at nilagpasan siya. Hindi na lang ako kakain dito sa kitchen. O mas maganda, hindi na lang ako kakain. Magmumukmok na lang ako sa kwarto ko. Dahil may isa diyang parang galit sa mundo pag nakikita ako. Rina! Narinig kong tinatawag ako ni Noah
galing doon sa kwartong nakalaan para sa mga practice nila. What? Naiirita kong tanong. What's your problem? Tanong niya nang natagpuan akong nakabusangot ang mukha. Umiling ako at nag-iwas ng tingin. Anyway, pwede bang tumambay ka na lang muna dun sa music room? Ha? Bakit? Nanlaki ang mga mata ko. We need an audience. Anya. Noah, may lakad ako. Palusot ko. With who? Tumaas ang kilay niya. With Corinne. Sabi ko. Sinungaling. Singit ng boses sa likuran ko. May tumutusok na talaga sa utak ko dahil sa kanya. Yung tipong kinakalabit na ako ng nerves ko at pinupuko na ang damdamin kong manapak ng tao. Bakit mo naman nasabi? Tumaas ang kilay ko. Baka akala nito mahaba ang PC ko. Nagkakamali ka. May kahabaan nga ito pero umiiksi rin pag inaabuso. Nagkibit balikat siya at tumingin kay Noah na nakasimangot. Saglit lang naman. To, come on Rina. Sabi ni Noah sa tunong may command. Umirap ako. Alright. Padabog akong nagmarcha pabalik ng kitchen. Kakain at malilikon lang ako. Paalam ko. Kumain ako at mabilis na naligo. Hindi ko na talaga magitsong kung bakit kailangang may audience. Yung iniisip siguro ni Noah ay yung confidence level ng bago nilang vocalist. Hindi niya ba nakikitang nag-uumapaw sa confidence si Wade? Kahit paghubarin pa yan sa harapan ay hindi yan mahihiya. Ni hindi nga siya nahiya sa akin kahit nahuli ko siyang nakikipagpalitan ng laway sa magandang si Zoe. Padabog akong pumasok sa music room. Umupo agad ako sa sofa at nagbasa ng isang libro. Pampalipas oras dito. Maingay kasi. Si Noah pa naman yung tipong perfectionist pagdating sa musika. Hi Rina. Kaway ni Warren sa akin. Kinawayan ko siya, pati si Joey nang umingisi sa akin. Kilala mo na ba itong new vocalist namin? Tanong ni Warren sa akin. Tumango ako. With Ribas. Sabi ko nang nakatingin sa libro. Wow! Nag-appear silang dalawa. Don't get me wrong boys. We're classmates. Ngumisi ako at tumingin kay Wade. Oh! Nagtawanan si Warren at Joey. Sige na, let's start again. Pumalakpak si Noah at nagsitayuan na rin sila. Nakakailang ito. Umuupo ako sa gitna ng sofa at nasa gitna at harap ko rin si Wade. Inaayos niya ang microphone. Noah, maingay ito. Hindi rin na. Ibang mga kanta yung kinuha namin. Hindi ganon kaingay tulad nung si Stan ang vocals. Tumango ako at nag-resume sa pagbabasa sa libro. Una yung guitar at drums sa pagtugtog. Kinalibutan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero patuloy pa rin akong nagbabasa ng libro kahit wala na naman talagang pumapasok sa utak ko. 3 beses ko na yatang binabasa ang isang paragraph dahil di na na-absorb ng utak ko. Hindi ko na maiwasan. Napatingin na ako sa harapan ko. Si Wade ay kumakanta gamit ang malamig at nakakapanindig balahibo niyang boses. Tumindig lahat ng balahibo ko, hindi ko na alam kung dahil ba yun sa perfect pitch niyang boses o dahil sa mga titig niya. Titig na titig siya sa mga mata ko nang kinakanta niya iyon. Nalaglag ang pangako. Nakakalasing ang pagtitig sa kanya. Yung tipong bawat bigkas niya ng salita ay bumabalandra ang dimples niya. Bawat matataas na notes
ay mas lalong nadidefine ang perpekto at matangos niyang ilong. Hindi ko na kayang makipaglaban sa kanya sa pagtitig. Para akong napupuwing sa tingin niya, kaya't umiinit ang pisngi ko at nag-iwas ng tingin. Shucks! Bulong ko sa sarili ko. Parang kabayang tumakbo ang puso ko. Tinabunan ko ang mukha ko ng libro. Pero di ko mapigilan ang pagsulyap sa kanya, kaya unti-unti ko rin tong binaba para tignan ang mukha niya. Nanlaki ang mata ko nang nakita kong nakangisi na siya at nakapikit habang kumakanta. Mas lalong bumilis ang pintig ng puso ko. Nakangiti siya hanggang matapos ang kanta. Dinilat niya lang ang mata niya nang natapos na ito at naabutan niya pa akong nakatitig sa kanya. Tumaas ang kilay niya kaya nag-iwas ulit ako ng tingin. Okay na siguro, sabi ni Warren. Di ba Rina? Tumaas ang kilay niya sa akin. Oo naman. Tumango ako at tinignan ulit ang aklat na binabasa. Di ko nga lang naiwasang sumulyap kay Wade na nakangiti pa rin nakatingin sa akin. What is his problem? Nakataas ang kilay niya at nakangisi siya. Ngayon, sigurado akong walang tao sa likuran ko kaya ako talaga yung nginingisihan niya. Pinasadahan niya ng kamay ang buhok niya tsaka kinagat ang labi. Parang sasabog ang ulo ko sa kahihiyan. Hindi naman ito napansin ni Noah at ng kabanda niya dahil lumapit na agad sila doon sa meriendang nakahanda. Pero itong si Wade lumapit sa akin. Ayan na. The question isn't what is his problem. It should be, what is my freaking problem? May nakapagsabi na ba sa yung sobrang obvious mong tumitig? Napalunok ako. Tumititig lang naman ako sa'yo kasi nakatitig ka rin. Ngumuso siya at tumaas ang kilay niya. Lahat ba ng lalaking tumititig sa'yo ay tinititigan mo rin? Binaba ko ang aklat na ginawa ko ng alibay para di siya balingan. Siyempre, tumitingin din ako sa inyo kasi nga audience nyo ako. Para ma-feel mo na talagang andito ako as audience, hindi para tumambay lang. Ngumisi pa siya lalo. Talaga? Alin ba talaga sa dalawang excuse mo yung totoo mong alibay? Uminit ulit ang pisngi ko. Hindi na ako makatingin sa kanya. Ito ang mahirap sa kanya. Gwapo siya at alam niyang gwapo siya. Gagamitin niya ang kagapuhan niya para inisin ako. Alam niya ang epekto niya sa mga babae, kaya marunong siyang gumamit ng apil niya panlaban sa amin. Pero bakit niya ba ako kinakalaban? Seriously, what is your problem with me? Tanong ko. Umiling siya at tinalikuran ako. Ayaw niya talagang sabihin sa akin kung anong problema niya at bakit galit siya sa akin, kayang wala naman akong ginagawa sa kanya. Nilingon niya ako ngayon. Seryoso na ang mukha niya. Nga pala, yung nangyari sa CR, wag mong ipagsabi. Alam kong ikaw yung tipong di makakapagtago ng lihim. Pero umaasa akong hindi mo yun sasabihin. What? Are you kidding me? Pagkatapos mong humingi ng favor na wag ko yun ikalat ay bibigyan mo ako ng isang napaka-judgmental na linya? Hindi ba ako marunong magtago ng lihim? Mukha ba akong tsismosa? Padabog kong nilapag ang libro. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya iyon. Kahit na may galit siya sa akin, ang kapal din ng mukha niyang sabihin sa akin yon. Wade, kain na tayo! Sigaw ni Warren habang kinakain yung hinanda ng katulong namin. Okay! Sigaw ni Wade. Huwag kang mag-alala, ipagkakalat ko yon. Umirap ako sa kawalan at tinalikuran ko siya. Hindi ko yun ipagkakalat. Of course, pero ginalit ako ni Wade. Gusto kong mabagabag siya sa sinabi ko.
Gusto kong iparamdam sa kanya yung inis na pinaparamdam niya sa akin. Umalis ako sa music room, pero bago ko masarado ang pinto, ay may naramdaman akong tumakbo papunta sa akin at hinila ang braso ko. "Please, Rina," sabi ni Wade Ribas. Kumunot ang noo ko. Ang kapal nito. Pagkatapos niya akong paglaruan at insultuhin, kaya niya pang humingi ng favor na ganun ang pagkakasabi. Umiling ako. No. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Nagmamakaawa ko. Anya gamit ang seryosong mukha. Binusangot ko ang mukha ko at sinabing, "No." Lumunok siya at tinignan akong mabuti. Ang unfair, sobrang gwapo at sobrang lapit niya sa mukha ko. Nakakakonsyos, nakakakaba. "Gagawin ko ang lahat, wag mo lang ipagkalati yon. Please, Rina." Lumunok siya. Alam ko kahiya-hiya ang malanding sina iyon, pero bakit ganito siya kadesperadong wag ko yun ipagkalat? At bakit buwis pa rin siya sa bargain niya para sa akin? Hindi ako mapagsamantalang tao. Ayaw ko lang talagang may galit sa akin nang di ko alam ang dahilan. "Be friendly with me din." His joke lens. Para bang being friendly with me was too much to ask. Kumuyom din ang pangako sa inis sa ipinakita niyang reaksyon. Tinalikuran ko siya pero hinila niya ulit ang braso ko. "Oh, sige." Ngayon, hindi ko na alam kung tama ba yung hiningi ko sa kanya. Mapipilitan siyang pansinin ako. Mapipilitan siyang kaibiganin ako. Mapipilitan siya sa akin. Nagbabasa ako ng libro sa Philo, pero yung isang kamay ko naman ay nakahawak ng isang lapis. Mahilig akong mag-sketch ng mga bagay-bagay. Hindi talaga pumapasok sa utak ko yung mga liso ni Mr. Di Maano. Kumain ako ng fries at tuloy ng binitawan ng pagbabasa ng libro. Bakit kaya mas nasusunod ang mga gusto mo kaysa sa mga kailangan mong gawin? "Pwede bang umupo dito?" Nilapag agad ng lalaki ang tray niya sa table ko. Nakatingin pa rin ako sa scratch pad. Bihira lang ang lumalapit sa akin, kaya naman ikinabigla ko ang tanong yon. Siguro talagang wala nang mauupuan. "Sure," sabi ko nang wala sa sarili. Nasa loob ako ng isa sa mga cafeteria ng school, kaya inaasahan kong maingay. Pero bakit parang naging disyerto sa katahimikan ng isang ito? Naramdaman ko agad ang mga nanunukso na titig ng mga tao sa akin. Napatingin ako sa lalaking kaharap kong ngayon ay parang wala lang na iniinom ang soft drinks niya. "Wade?" Nanlaki ang mga mata ko. May binili din siyang fries. Dinampot niya ayon at umambang ipapakain sa akin. Uminit ang pisngi ko at napalingon-lingon sa mga tao. Ngumisin na naman siya pagkatapos ng ginawa ko. "Gusto mo to, di ba?" Tanong niya. "Ha? Ano? Ang alin?" Dinapuan ako ng kaba. "Anong alin?" "Ito." Sabay wagayway niya sa isang fries na nasa mukha ko. OMG! Serena Elizalde at Wade Ribas? May makapal ang mukhang bumulong nito kung saan. Sa sobrang tahimik ay maging ang mga bulungan ay naririnig ko na. Bumaling ako kay Wade at nakitang kumuyom ang panga niya. Galit na naman siya. Bakit? Hindi, may fries naman ako. Sabi ko sabay turo sa fries ko sa harap niya. Alam ko, kaya nga sinabi ko gusto mo to kasi umorder ka nito, di ba? Kaya ito, sinusubo ko sa'yo. What? Kumunot ang noo ko. Bakit? Sabi mo friendly. I'm being friendly here. Winagaywan niya ulit ang fries na iyon. Hindi nagsusubuan yung friends. Sabi ko, tumaas ang kilay niya. Para sa'yo, para sa akin, nagsusubuan yung friends.
Sa sobrang init ng pisngi ko, pakiramdam ko sa sabog na ang ulo ko. Oh, alright. Marahan akong ngumanga. What the freak? Is this really happening? Ngumisi siya at dahan-dahang nilagay sa bibig ko ang fries. May narinig akong malalim na paghinga sa paligid. Nguniya ko ang fries na pinakain niya sa akin. Pagkatapos kong umuya nun, ay agad na may winagayway ulit siyang fries. Wait, stop it! Sumulyap ako sa paligid. Hindi nahihiya ang mga tao sa pagtitig sa amin. Paniguradong parang kidlat na maririnig ng mga kapatid ko ang chismis na ito. Paniguradong huhusgahan ako kasi gwapo si Wade at hindi ako kagandahan. Wala na nga yung tigyawat ko pero may mga nagbabadya na namang umusbong. Bakit naman? Kumunot ang noo niya. Kahit galit siya, kitang-kita pa rin ang dimple niya. Pati yung ngipin niya, mas lalong nagiging klaro sa akin ngayon. Mapuputi ang mga ito at perpekto sa pagkahilira. He's godlike. He's the most beautiful man I've ever seen. Hindi ako nagbibiro. Maraming gwapo dito sa school, pero ang isang ito, iba, hindi Ben. Hindi maputi, hindi nakakasawa. His damn drop dead gorgeous. You just can't have it all, ha? Kasi naman, masama ang ugali niya. Sa akin. They are staring at us. Please stop it. Anong problema mo sa pagkakakita nila sa atin? Binigyan niya ako ng nagtatakang ekspresyon. Hindi mo ba nakikita? Ang alin? Umiling ako at humilig sa upuan ko. Binaba niya ang fries na kanina pa niya pa winawagayway sa harap ko. Kung napipilitan ka lang kasi sinabi kong be friendly with me, wag mo tong gawin. Hindi naman ito ang hinihingi ko sa'yo. Yung gusto ko lang ay i-treat mo ako tulad ng pag-treat mo sa ibang classmates natin. Yung hindi inaasar, yung normal. Cause I feel like you can hit me. Ngumuso siya. What's with his dimple? Kahit anong gawin niya, nagpapakita iyon. Nakaka-distract. At hindi ko alam kung bakit. Kinagat niya yung fries na dapat ay para sa akin. Bumaling siya sa akin at nag-iba bigla ang ekspresyon niya. Tinitigan ko siyang mabuti. Kumabog ang puso ko dahil sa pagtititigan namin. Ilang sandali ang nakalipas ay na-realize kong may tinitignan siya sa likuran ko. Unti-unti akong lumingon sa likuran ko at nakita ang isang batalyong sosyalira. Kabilang doon si Zoe. In fact, siya ang center of attention. Kumakaway siya sa ibang sosyalira at maging sa mga lalaking pumapansin sa kanya. Kumikislap ang paligid niya nang tinitignan ko. Sobrang iksi ng suot niya at bouncy pa ang buhok habang naglalakad kasama ang mga magaganda din niyang mga kaibigan. Oh, ito na pala ang girlfriend mo. Bumaling ako kay Wade na ngayon ay seryoso nang nakatitig sa akin. Kumaway ako sa mga mata niya. Ako na ba yung tinitignan mo o yung babae pa rin sa likuran ko? Kumunot ang noo niya. I said, your girlfriend is here. Ulit ko. Bumaling ulit ako kay Zoe na ngayon ay sobrang lapit na sa table namin. Nag-iiba din ang ekspresyon ni Zoe. Naging seryoso din siya pero hindi niya tinignan si Wade. Nagpabalik-balik ang tingin ko kay Wade at Zoe. Nakatingin lang si Wade sa soft drinks niya at nagkakagat labi. Si Zoe naman ay nilagpasan ng table namin. Nag-away kayo? Tanong ko. Tinignan ako ni Wade. Nag-break? Tanong ko. Hindi pa rin siya nagsalita. Seriously? Sa loob lang ng 3 araw? Nung isang araw, kakahuli ko lang sa inyong ano. Paano kami magbi-break kung hindi naman kami? Biglang tumayo si Wade sa table. What? Hindi sila? Ano yon? Naghahalikan sila kahit strangers? No, there's not strangers. Sinabi na nga ni Zoe na kilala niya si Wade.
Sa sobrang gulo ng utak ko, huli na nang narealize kong umalis na si Wade sa table namin. Seriously? Bakit pakiramdam ko ang gulo ng life niya? Sabi ko sa sarili ko at tinignan ang upuan niyang may cellphone. Wade, naiwan mo! Sigaw ko pero di niya na narinig. Nako, mahihirapan akong hagilapin siya kung di ko siya susundan. Kaya dinampot ko ang cellphone niya at sinundan siya. Ang bilis ng lakad niya. Marami pang mga estudyante kaya nahihirapan akong abutan siya. Pumasok siya sa isang building at gumamit ng stairs hanggang 6th floor. Pagkarating ko ng 6th floor ay naabutan ko na siyang binubuksan ang pintuan ng rooftop. Wade! Sigaw ko. Tuluyan na siyang pumasok doon. Tumakbo ulit ako para sa naabutan siya. Seriously, anong gagawin niya dito sa rooftop? Bumagal ang pagtakbo ko nang unti-unting na-realize at napagtagpi-tagpi ang puzzle ng buhay ni Wade. Si Zoe, ang naghihintay sa kanya dito sa rooftop. Hindi ko alam kung paano ko iyon napagtanto, pero yun ang pinakamatindi kong hula. Sumilip ako sa pintuang hindi na isarado ng maayos. Stop staring at me, Wade. Sabi ko naman sa'yo, layuan natin ng isa't isa sa publiko. I'm not staring at you. Si Rina ang tinitignan ko. Anong ikinagagalit mo? Napatalon ako nang narinig ko ang pangalan ko. Oh, you liar. I know how much you want me. And you know how much I hate your lies. Ah! Itinulak ni Zoe si Wade. Napaatras si Wade sa ginawa ni Zoe. Mabilis na naglakad si Zoe papuntang pintuan kaya agad akong tumakbo at nagtago malapit sa elevator. Alam mong ayaw ko nang may nakakaalam ng tungkol sa atin. Kaya wag na wag mong ipagkakalat. With the ripas. Matari niyang sinigawan si Wade bago tumakbo pababa ng stairs. Sasabog na yata ang utak ko sa sobrang dami at kulang na impormasyong nakuha ko. I'm not nosy but somehow, pakiramdam ko kasali ako sa pagtatalo nila. Hindi agad lumabas si Wade sa rooftop. Naisip kong hintayin na lang ang paglabas niya. Total ay medyo matagal pa ang pasok ko ngayon. Kaya lang, naisip ko ring pasukin na lang siya sa loob ng rooftop. Baka depressed at tumalon galing rooftop. Ay, iwan na. Pinasok ko na lang. Nakita kong tulala siya at magulo ang buhok. Nakasandal siya sa dingding ng pintuan. Nakaupo sa sahig at nakalagay ang braso niya sa tuhod. Wait! Bumaling siya sa akin at suminghap. Naiwan mo ang cellphone mo. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone niya. Umirap siya at tumingin ulit sa kawalan. Bakit mo ako sinundan? Babalikan naman kita doon. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Bakit kaya iba ang dating sa akin noon? Masyado akong nawindang sa isinagot niya. Natagalan tuloy ako bago nagsalita ulit. Iwan ko na lang ito dito. Narinig mo ba? Tanong niya sa akin. Yung usapan namin, napalunok ako. Konti. Pumikit siya at suminghap. Kahit malungkot, nakikita pa rin ang dimple niya. Kahit malungkot, nakakabighani pa rin siya. In fact, habang kinukurot ang puso ko dahil sa pagiging malungkot niya, mas lalo akong nahahatak sa kanya. Mas lalo akong nakokuryos. Kahit na masungit siya sa akin, nararamdaman ko pa rin yung kabaitan niya. What is with you? With Ribas? I want to know everything.